mga kasama. Kasi po, ang intention po nitong measure na to ay yung mga lahat ng produkto, yung track and trace system po ay hindi lang po yan yung pag-border control May enforce po dito ang tamang teknolohiya at yung monitoring system hanggang sa kung saan natin gustong level. Kung gusto po natin hanggang distribution level, kung gusto po natin sa sales level, at mabigyan din kung kaya random check din po sa mga ibang distribution and sales channels na pag dinaan po yung parang marker o dinaan po yung parang pang-verify dun sa parang marker po sa produkto at hindi lumabas na authentic product po to, ay maaari po nating at the intention of yung bill po natin, kahit hanggang sa sales level po, makapture po natin yan. Yun po yung intention po ng bill na to. At doon sa pinapanukalang batas natin na pamamaraan, Mr. Speaker, dito sa tinatawag nating tracking and trace system. Tama ba? Ito yung nandito. So, ang ano ko lang, Mr. Speaker, so paano ito lulutasin ng panukalang batas na ito using this track and trace system? Masosolve ba natin ang illicit trading kung magkakaroon na po tayo ng ganitong sistema? Masosolve ba natin yung magiging harmful effect nito sa mga taong mabibilhan o bibili ng mga ganitong mga products na nanggaling sa illicit trading? So, paano po yon? Kasi, Mr. Speaker, duda ko talaga doon sa health ng ating mga kababayan at saka doon sa kung paano yung pamamaraan na ito. Kasi, Mr. Speaker, remember, kung maalala ko lang, yung sa train law na may kaugnayan din sa mga, doon sa excise tax ng oil, nagpanukala din na magkakaroon ng mga markings doon sa mga oil products para daw hindi na smuggle or hindi ito magkakaroon ito ng correct na mga taxes. Hindi naman ito na nakasugpo doon sa problema natin ng mga illegal na mga smuggling or illegal na pasok ng oil. Halimbawa. So, paano tayo makakasiguro na ganoon nga? Una-una muna po sa health ng mamayan. Kaya nga sinabi ko kanina, illicit trading nga, so ibig sabihin may problema nga doon sa product, may problema talaga. Kaya patagong binibenta yan, minamanufacture, etc. So, ang tanong ko, paano masasolve nitong panukalang batas na ito, yung health concern ng ating mga mamamayan? Kasi hindi lang naman tayo concerned, Mr. Speaker, sa tax. Diba? Magsisintax ka nga. Tapos yung PhilHealth naman, isi-zero budget later on, di ba? Saan mapupunta ito? At papayagan ng manigarilyo yung ating mga kababayan dito sa mga bunga ng mga products ng illicit trading. Tapos may sin tax, gagamutin mo naman yan. Yung may mga tuberculosis, may problema sa lungs. So, yun ang tanong ko. So, paano nito masosolve yung problema natin doon sa health ng ating mga kababayan? Mr. Speaker, mga kasama, masasabi ko po na ang panukalang batas, ang intention ng panukalang batas po natin dito ay iba po dun sa marking po para dun sa petroleum products na baka mas madaling ma-counteract yung mga control measures. Kasi po ito, kaya po nating i-track and trace hanggang sa smallest unit po na gusto nating i-track and trace. Yung lalagyan po ng proprietary marker, ang whatever unit po na gusto nating ma-trace para makita po natin ang daloy po niya sa distribution chain. We will be equipping our enforcement agencies with the appropriate devices to be able to track and trace and authenticate all of these products. So pag lumabas po na halimbawa po, kasama, pumunta po tayo sa isang kahit sari-sari store. At doon lumabas na may mga illicit products po, yung hindi po nakarehistro.
Kasi yung mga illicit products, minsan binibihisan po iyan para magbukang lehitimong produkto. Pero hindi nila mabibihisan yan na lagyan ng proprietary track and trace system na ang may kaya lang makapagbasa ay yung mga proper enforcement agencies. At pag doon pa lang nakita na natin na may mga illicit trading or may illicit products, maaari na po nating makuha yung kooperasyon ng sari-sari store vendor para malaman po natin kung saan nila kinuha ito, matrace po natin yung distribution chain, makita pa po natin yung mga smugglers and yung mga illegal manufacturers po ng mga gantong products. Mr. Speaker, distinguished colleague. Ganun po ang intention po of this Okay, measure. yung markings nga po. So tinitingnan natin dito sa panukalang batas na ito, Mr.